Ano, dapat iiwan wala. Kaya nga, dikit-dikit. Ano pa? Ano pa? Dikit-dikit. Tapos natin. Kung may glass ako, tumalong ka na. Babay ka siya na. Patayo. Sabi niya, kakayanin kaya. Lahat tayo bago mag-ministry, kakayanin kaya. Di ba nakakaya? Baka hindi naman ako, makasalanan mo naman, hindi naman ako karapat-dapat dyan, di ba? Parang, kumbaga, na-identify natin sa activity na parehas lang sa ministry natin. Bye. Pero hindi, lalo na kapag kayo mga bagong simbahan, mga bagong mga pero nakapagkaalam kung paano kakayanin. Nakita yung mga lalaking simbahan, kaya, pero yung maliliit, medyo iba ang kailang paningin dun sa kailang mga ministry. Ngayon, nung ginagawa na, kaya pala, magaan pala. Magaan pala. Pero siyempre, kahit na ito pala observation na to kasi una si Pastor Rick tapos si Pastor Yudes. So medyo Huge challenge! huge challenge. So yung kasi nakita ko sa sa Facebook niya. Pero magaan nung una, kaya-kaya. Pero nung nahanap na sa halimbawa, isang napakalaking crusade, para palang hindi pala siya bumibigat pala. Pero ang natuklasan, nung magsama-sama na yung mga grupo, nagkaroon ng contribution yung bawat lakas, mahina man siya o malakas, parang gumaan yung pagbubuhat, yung challenge, naging magaan siya. So dito makita natin dito, yung kahalagahan ng pagtulong-tulong. Kahit na mahina ka, parang yung napanood natin, medyo naiyak ako sa panood natin kasi I have no excuse. Yung parang ganun, hindi mo pwede sabihin mahina ka sa gawain. Sumama ka kasi magiging malakas ka rin sa tulong ng mga malalakas. Para bang yung kulang mo, dadagdagan. Para nagiging level kayo, ano man yung mga dumaan sa inyo, makakaya natin na buhatin. Oh yeah. Kahit mabigat, kaya dahil doon, kahit mabigat, natatapos kasi nagkaroon ng pagkakaisa. Hindi mga nag-iwan na, no? Bahala na kayo dyan. Sisimpan lang ako parang gano'n. So, isa pang observation, kailangan yung tiwala ng isa't isa. Yun yung nakita ng grupo. Kailangan ng pagtiwala ng isa't isa. Kapag marami, kahit na mabigat ang challenge, masayang nagagawa kasi nagtutulong-tulong ang buong grupo. Kapag may mahina at natutulungan, lumalakas yung mahina. Tapos ito yung isa pa. Wala doon sa pero yung value nung challenge, yung kung halimbawa, yung binuhat, o kung ito ay mga tao na nangangailangan ng tulong, yung value nila, mahalaga sila. Kinakailangan sila ay maitawid. Kinakailangan sila ay mabuhat. Kinakailangan sila ay madala. O kung sa Panginoon, kinakailangan sila ay madala. Ito, mahalaga ang tulong ng bawat isa. Sa part ng binubuhat, medyo nag-aan ng leaders o yung mga magiging po natin kasama, importante din po na tayo ay as a group din, i-face na po yung challenge na ating pong haharapin. And yon sa amin, sa activity din po na amin pong napag-usapan is, as we face the challenge as a group, nandun din po yung mindset na to have fun lang po and to enjoy yung process po nung challenge na amin po haharapin. And at the same time, as we enjoy, we have to encourage one another and magre-resulta din po yun na mag-a-act kami as one group din po. And it all comes down. Yung una po, importansya po nung leader sa isa pong gawain. Sumbata, kayang-kaya yan eh.
Pero may konting twist yung gagawin natin. Bibilang tayo na nakabawang heads at naka-close ang eyes. Okay? But this time, sa pagbilang natin, ako alagi si number 1. So pag sinabi kong 1, anybody can be number 2. So sinabi ko 1, sabi ni Pastor Hughes, 2. Diba? O sabi ano pangalan? Andy. Sabi niya 3. So hanggang sa ma-reach natin yung ating goal. Anong number? 19 tayo lahat. So, pagka na-reach natin yung number 19, so, sasayaw tayo. Oh, yeah! Okay, close your eyes, bow your heads, at pag may nagsabay, uulit tayo sa number 1. Alright? So, and 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so pag may nagsasabay, pabalik tayo sa number 1. Bawal yung magkatabi. Plus, kapag ka sinabi mo number 2, pagdating sa number 14, nagbigay ka na naman ng number 14, excite ka. Gusto mo, dalawang number sa'yo. Wala, talagang gusto mo lang na magbida-bida. So, ano mangyayari? May isang mawawala ng number. So, hindi pa rin natin ma-achieve yung number 19. So, ibig sabihin, ang participation mo dito, isang sigaw lang, isang numero lang. Yun lang, para ma-achieve natin yung goal natin. Alright? So, let's bow our heads, close our eyes. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Kakaian yung mga yan. Guys, remember this about patience, perseverance, timing, observation, and concentration. And 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Oops, magkatabi sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ops, taga. Okay, ang last number, okay lang. Okay. Verify natin close your eyes, bow your heads, sabihin niyo uli yung number niyo. And 1, 2, 3, 4, Okay, again. I-verify natin. Kasi na-achieve nyo na eh. I-verify lang natin. Ha? Parang natapos mo na yung, ministry preparation mo. Pero i-verify natin. Okay? Verification. Okay. Close your eyes. Bow your heads. And 1. 3. Si 4. 4, babae 5. Basta tandaan niyo po yung number niyo. Tandaan yung number mo. Bubuuin natin.
Okay, close your eyes. Basta ganito, pag nasabi ko man, alternate. Hindi, Okay. kaya kayo. Hindi, bawal po ang alternate. Bawal po ang alternate. Hindi, inasyado ko man lang. Babae lalaki, pwede, pwede. Kaso, sisingilin kayo sa ulo pag di kayo pantay ng number. And then, para hindi magkasabay, at least mag-count ng 1, 2, yung second. Ayan, magandang diskarte yan. Magandang diskarte yan. Yes, bago magsalita. Ayan. Wala kaming 11. Hindi. Ang ganda naman po yan. Pero wala na, mababago po yan. Wala na po kasama. Wala nang assignment. Okay, close your eyes. Pero kailangan team effort. Okay? Kailangan mag-agree kayo sa isasagot nyo. Okay? So, ang sasagot yung team na. Congratulations! Give someone a high five! Give someone a high five! Oh, sorry. Okay. So, congratulations! 1,000! Crossing. Crossing across. Okay. Bibigyan ko kayo ng clue. Clue. No crossing across No crossing across the road. the road. Mali. Still. Wala na? Wala na eh. Ano? Bibigyan kayo ng clue. Bibigyan kayo ng clue. May kinalaman sa tren. Oo nga. Crossing yun eh. Road crossing. Railroad crossing. Railroad crossing! Railroad crossing! Okay, we think only. Well, actually, it's left turn only. Pero, I'll take it. Salamat. Okay. So, question about? Okay. Nine. Trabaho ko po is district development and focus on discipleship. And nung nag-iisip ako, So, ewan ko kung kailan po kayo babalik. Pero babawi po kami. Next year. Next year, babawi po. So, gusto namin mas marami pang matuto, matrain at makasama po sa group. At sana itong group na to ay makasama ulit. So, sa kay Pastor Jeff, kay Dave, at sa mga kapatid po natin, maraming Sabihin po ang aming simpleng regalo po para sa inyo. Medyo may kabigatan po. Yan. Challenge. Maraming kulang pa po yan sa sacrifices, sa mga bagay po na inyong nilaan para po makasama namin kayo at matuto po kami mula sa inyo. So, sa pagkakataon po na picture daw po muna, Pastor John Mark. Ay, sorry po. Umuwi ko po sa atin, alam eh. Pastor John Mark. Ang sila po sa Okay, alam po namin na marami pa po kayong bibisitahin, so nais po namin i-take yung opportunity po na ito na maipanalangin po ang inyong team kung aking pong tinatawagan si Pastor Adi to pray po sa atin. Tayo po ay manalangin. Pwede ba extend natin ang ating mga kamay sa ating mga kapatid na ito? Ama namin sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Isang magandang araw ng pagkatuto, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kami ay naturuan ng mga bagay na mahalaga para sa aming ministry. Sa oras ito, Panginoon, dinadalangin namin siyempre ang team na ito sa pangunayan ni Pastor Jeff, Panginoon. Pagpalain mo sila. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na
magpayaman sa kanilang mga puso, Panginoon. Pasaganayan mo kanilang mga puso, Panginoon, upang mas marami pang makinabang, Panginoon, sa kaalaman, sa karanasan na kanilang pwedeng maibahagi sa mga iba't ibang mga leaders ng bansang ito, Panginoon, Pilipinas at dito sa amin ngayon sa Metro Manila. Ikaw ang provide sa lahat ng kanilang mga pangailangan, Panginoon. Magastos ang pagpunta dito, magastos ang pagpunta sa mga iba't ibang lugar na sila, Panginoon, ay nagmumula pa sa ibang bansa, Panginoon. Ikaw ang, Panginoon, ang mag-provide ng lahat ng kanilang mga pangailangan, Panginoon, upang hindi sila kulangin sa kanilang mga paggawa, Panginoon, upang mas marami pa silang maabot. Ikaw, Panginoon, magpayaman sa kanilang mga kaisipan, karunungan, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, na anuman ang kailang karanasan ng paglago, anuman ang sekreto nila, Panginoon, sa paglago sa church, ito ay maibahagi ng Panginoon sa maraming mga tao, Panginoon, na nangangailangan nito. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga pagbibiyahe, Panginoon. Ingatan mo po sila. Dalangin namin na yung pag-ibig managala sa kanilang buhay. Dalangin namin, Panginoon, ang biyaya ng Panginoong Hesus, Panginoon, na patuloy na managana sa kanilang ang paggawa ng banal na Espiritu sa kanilang buhay, Panginoon, na ito ay manatili, Panginoon, sa kanila. Upang, Panginoon, ito ay magbunga ng pagsagana ng kanilang buhay. At maabot nila, Panginoon, ang mas marami pang mga tao. Maraming salamat sa kanilang buhay, Panginoon, na nagsakripisyo para kami maturuan, para kami mabahaginan ng kanilang mga karanasan. At kami po ay nagpupuli sa iyo, Panginoon, nagpapasalamat. Sa buhay nila, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Ito po ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayo yumuko at manalangin at ipanalangin po natin yung ating pagkain. Heavenly Father, Lord, once again, we thank you po sa araw na ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat po sa mga natutunan namin, Panginoon, sa araw na ito na kung saan mabibitbit po namin at maituturo po rin po namin sa iba. Lord, I pray, i-bless mo po ang pagkain na aming pagsasaluhan at ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa aming pag-uwi, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan, kadakilaan at pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Once again po, good afternoon and thank you po sa inyong pagpunta. Thank you po. Pwede po kayo po muna